Ang pupuntuhan natin ngayon ay si Speaker Romualdez. Doon sa nakita niyong picture na kasama niya yung tatlong komunist, si Brosas, Castro, and sino yung bakla na yun na congressman. Nakasama ni Speaker Romualdez sa pagmimigay ng mga ayuda. So, ibig sabihin, may connection talaga sila kay Speaker De Benicia. At napansin ko ngayon na halos hindi na sila bumibira sa administration, yung mga partido komunista. So, ibig sabihin, iba na ang opposition ngayon. Hindi na sila sumasalungat, umaayon na sila. Umaayon na sila sa mga maling gawain. Sabi ko na nga sa inyo noon, ang Partido Komunista, kung saan sila mabango o saan sila makapuntos, doon sila. Ang malaga sa kanila, yung makapuntos sila, hindi talaga yung adikain nila na tulungan ang mga mamamayang Pilipino. Hindi yun ang priority nila. Ang priority nila kung saan sila makapuntos. Doon sila at magkapera. Sobra pa nga sila sa politician eh. Sobra pa sila sa politician. Okay, kung pag-uusapan ng Partido Komunista, matagal na, may higit 50 years na, hindi pa rin natatapos. So, ibig sabihin, matatalino sila, magagaling sila kasi hindi natatapos. O ang sistema ng gobyerno na ayaw na rin tapusin ang problemang yan dahil sabi nga nila, pinagkakakitaan. So, malaki talaga ang problema ng ating bansa. Dahil ang talagang nagpursige na natapusin ang insurgency sa administrasyon, although lahat ng Pangulo, mayroon silang foresight na tapusin ang laban. Pero iba talaga ang ginawa ni Pangulong Duterte. Talagang inultimatum niya. Ang problema nga lang, maiksi nga lang panahon niya, or huli na siya nung nag-decision ng ganon. Or nahirapan talaga rin siya sa dami ng opposition. Katulad sa drugs, hindi niya nakaya. So ngayon, administrasyon, dahil sabi niya, mahina ang ating Pangulo. So, kanya-kanyang mga kwan dito ngayon, adikain. Kanya-kanyang diskarte ngayon sa Malacanang. Wala nang mamumuno. So, yun ang isang kinagagalit ko. Na yung Pangulo sana, lumitaw magsalita sa publiko. Yun ang kinakailangan ng taong bayan, magsalita siya. Sabi nga ng iba, puro na lang papugi, wala naman nagagawa. Pero sa isang aspeto naman, pag tiningnan mo at hindi ka nanonood sa mga social media, wala gaanong problema ang ating bansa. Pero pag pinakinggan mo ang social media, may problema ang bansa. So, ano ang problema ngayon? Yung social media? O ang tao? O ang administrasyon ngayon? Pero sabi nga nila, anumang mangyari, kabutihan at masama, namumuno pa rin ang nakapangalan. So, ibig sabihin, ang Pangulo pa rin may kasalanan. Yun ang aking kinatatampo at kinagagalit. Kaya ako nagsasalita sa social media. Ang gusto ko kasi, isang leader na kaya niya ipagtanggol ang taong bayan. Yun ang hinahanap ko sa leader na magsalita siya. Kasi para bang yung isang grupo o isang organization, may pinuno ka, mga tauhan mo ito,
Tapos alam mo naman yung mga tauhan mo, kinakaya ng ibang tao, hindi ka man lang nagsasalita, hindi mo man lang sila pinagtatanggol. Siyempre, nakakaramdam sila ng pagtatampo o wala na silang inaasahan na magtatanggol sa kanila. Yun ang point ko dito. Yun ang point ko dito. Kaya nga yung ginagawa ni General Macanas at saka ni Captain Survivor, ay sinisirwalat niya lang yung mga narinig niya. Ngayon, kung sinasabi niyo na inciting to sedition, ay nasa inyo yan. Sa inyong pag-iisip lang yan. Dahil ang kanila lang, gusto nilang ipahiwatig sa taong bayan na ito ang naramdaman ko at ito rin ang nangyayari. Yung mga takutin natin yung dalawa na kakasuhan. Ewan ko lang kung totoo ba talaga yung umiikot na yun. Pero kung sila ay nakabuo na ng grupo, nakabuo na sila ng grupo at gagalawin mo, yun ang magiging masama tayo. Marami ng halimbawa, kay President Marcos, matagal nga lang ngayon nangyari. Pero dahil nga sa sinasaktan mo, so umaalma ang taong bayan. Kay Erap rin, ganun rin ang nangyari. Hindi napakinggan, napabayaan ni Pangulong Erap, ang tao niya ay umaklas. Mga bataan niya pala ang bumaliktad. At naniwala lahat ang tao. So, napali si Pangulong Erap kay GMA. Sana, pero magaling siya. I'm sorry. So, wala sunod. I'm sorry. Di tapos. Magaling siya. I'm sorry. So, meaning, ang point natin dito, mga kababayan, balik tayo pala ito sa aking pinapuntuan ngayon sa Partido Komunista. Alam nyo, sa totoo lang, ang Partido Komunista, ganun-ganun lang sila, pero mabilis sila mag-mobilize, mag-organize. Kaya yun ang iniingatan ng mga politician. Iniingatan at kinakatakutan. Kaya malakas rin ang loob nila. Kaya nandiyan kahit tatlo lang tatlo na paikot ang Congress. Tapos dahil sa tatlong Poncio Pilato diyan, nagkagulo, nagkamali ng decision ang Congress. So, ang galing talaga nila, mantalino. Kaya nga sabi ko, sa labanang komunista, hindi pagalingan ng tapang, pagalingan ng saywar. Kung sino ang napaniwala mo, doon sila. Diyan sila magaling. Saywar, sa pagtinagalog ko ng ibang direksyon o ibig sabihin, pagsisinungaling. Magaling sila dyan. Totoo lang, magaling sila sa pagsisinungaling. Dahil ang gusto lang nila, mapaniwala ang taong bayan. Pag napaniwala nila, panalo sila. Ganun lang. Kaya nga, matagal sila eh. Kaya nakatakot ang politician. Tingnan mo may mga sabi-sabi na maraming politician na pumapanig o nagbibigay sa komunista. Marami, pati MUP na mga retired na mga politician, sila rin nagbibigay ng baral at saka pera. So, yun yung problema talaga. So, anong solusyon doon? Marami na presidente dumaan, may solusyon sila pero hindi na susolusyonan. So, sino talaga ang Pangulo na matigas-tigas na Pangulo? Kasi si Pangulong Duterte rin, isa sa matigas na presidente. Kaya nga lang, minsan nakakain siya ng sistema. Bakit talaga? Sistema talaga ang mahirap baguhin sa bansang Pilipinas. Siguro sabi nga nila, patayin lahat ng Pilipino, mag-iwan lang ng dalawa, magsimula sa dalawa para mabago ang sistema ng Pilipinas. Ganun kaya? Sana hindi naman ganun.
So, sana ngayon, simulan natin magsalita. Huwag niyong bawalin ang magsalita na magsalita para lahat mabulgar ang kalukuhan at baka maaring magbago ang Pilipinas. Dahil sa social media. Dahil sa mga vloggers na palaban. Ano? So, ganun lang. Medyo ibang paningin ko ngayon sa nangyayari sa Kongreso ng Speaker of the House ay hawak na ng mga kaliwa. Ano? So, sana hindi mangyari yan na mahawakan ang Kongreso ng mga kaliwa. Sana kumilos ang security sector paano ma-counter ang lahat ng nangyayari sa bansang Pilipinas para wala nang aalma tulad ko, umaalma ako sa nangyayari sa ating bansang Pilipinas. Salamat.